Again, ang Revelation chapter 4 ay isa sa chronological chapter na nabanggit ko kanina. Meaning ito ay continuation ng senaryo mula chapter 1, 2 at 3. Meaning after ng senaryo ng chapter 3, ang kasunod na senaryo ay chapter 4. At isa sa dapat natin maintindihan sa chapter 4, karamihan po dito ay more on symbolic. We don't take it as a literal dahil karamihan dito ay metaphor lamang o figure of speech lamang. Bagamat may iba dito ay may konting literal na pangyayari. Kaya maganda siguro kung isa-isayin natin. Kung babasahin natin ang buong chapter 4, verse 1. Pagkatapos kumasaksiyan ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli ko narinig ang isang tinig na parang tunog ng isang trompeta. Ang sabi sa akin, umakyat ka rito. Ipapakita ko sa iyo kung anong mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at isang nakaupo roon. Ayon sa verse na yan, nakita ni Apostol Juan na may bukas na pinto. Mula sa lupa, iniakyat siya papuntang langit. Maraming mga Bible scholars ay naniniwala na ang verse na ito ay lumalarawan sa rapture. Ang tanong bakit? Dahil kapareho nito ang nature ng rapture na sinasabi ni Apostol Pablo. Kung i-analyze natin ang verse, isa-isayin natin ang pagbabasa. Ang sabi dyan, pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito. Ngayon ang tanong, ano yung pagkatapos niyang masaksihan? Remember, bago mag chapter 4, may chapter 3 at may chapter 2. Kaya ang chapter 2 and chapter 3 ay yung sinasabi niyang matapos niyang masaksihan. Kaya contextually ito ay chapter 3 at chapter 2. At ayon sa napag-aralan natin sa part 2 na ang Revelation chapter 2 at 3 ay propesya ng church age. Ang mangyayari sa church from 95 AD hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya ang statement na yan ay pinapakita na after ng church age ay rapture. Which is ito nga yung sinasabi ng Revelation chapter 4 verse 1 and 2. At sabi diyan, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. Remember, kapag sinabing bukas na pinto means open opportunity. It is a figure of speech noong ancient Greeks. Meaning isang open opportunity na binuksan ng Diyos after ng church age. Ano yung pintuan na ito? Ang sabi diyan, sa langit. May bukas na opportunity sa langit. Ngayon ang tanong, ano tong opportunity na to? Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. At muli kong narinig ang santinig na parang tunog ng trompeta at ang sabi sa akin, umakyat ka rito. Papakita ko sa iyo kung anong mangyayari pagkatapos nito. At agad ako napuspos ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. So ang opportunity pala nito ay yung bukas na pinto ay pag-akyat sa langit. Na after ng church age, there's an open door from heaven na pinapaakyat si Juan sa langit. Alam nyo, since chapter 1, 2, and 3 ng Revelation, pinaranas ng Diyos kay Juan ang mangyayari sa church age. Sabihin na natin na si Apostol Juan ang naka-experience noon, pero kung iintindi ninyo ang senaryo, pinaparanas ng Diyos kay Juan kung ano ang mangyayari sa mananampalataya after ng church age, bago magsimula ang 7 years of tribulation. Which is ang 7 years of tribulation na ito ay magsisimula sa chapter 6 hanggang chapter 18 ng Book of Revelation. Kaya sa chapter 4 ay patuloy na pinaparanas ng Diyos kay Juan yung mangyayari sa church, which is ito nga yung pag-akyat ng church sa langit. Ngayon ang sabi sa verse na yan, at muli kong narinig ang isang tinig na parang tunog ng isang trompeta. Ngayon, familiar ba kayo sa senaryo na yan na ang pag-akyat sa langit ay sa pamamagitan ng Espiritu at may tunog ng trompeta? Ang sabi diyan yung trumpet voice, isang sigaw na tunog ng trompeta. Well, kung babasahin natin ang verse tungkol sa rapture na binabanggit na Apostol Pablo, ganito rin ang senaryo. 1 Thessalonians 4 verse 16 to 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayo mabubuhay na natitira ay aagawin kasama niya sa ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon makapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Ang salitang aagawin diyan sa Grego ay harpazo, means cut off or hilahin pataas. At sa Latin naman ay rapere o rapturo.
Kaya dyan kinuha ang salitang rapture sa Ingles. Kaya ang rapture ay nasa Biblia talaga. Kaya kung tatanungin niyo ako kung ang rapture ay nasa Bible, ito po ang ating ebidensya. Ito ay kung masipag lang po talaga tayong mag-aral. At kung mapapansin nyo sa verse na yan na ang rapture ay may trompeta at may sigaw o boses. Sinabi din ang word na trumpet and voice, kapareho ng na-experience ni Juan. Ngayon balik tayo sa Revelation chapter 4. Ang sabi diyan, umakyat ka rito, ipapakita ko sa iyo kung ano mangyayari pagkatapos nito. Ang salitang umakyat dito ay umuugnay sa rapture. Ngayon ang tanong, meron ba sa Bible na senaryo ng rapture na may tinig sa langit na nagsasabing umakyat ka rito? Well, ayon sa napag-aralan natin sa part 8a, ang dalawang saksi na si Moses at Elijah ay papadala ng Diyos during sa first 3.5 years ng tribulation age. Sa middle of tribulation, papatayin sila ng Antikristo at sila ay hindi palilibing ng Antikristo sa kalye ng Jerusalem. Then after 3 days, sila ay bubuhayin ng Diyos. Ngayon, ganito ang mangyayari sa kanila. Kung babasahin natin ang Revelation 11:12, narinig nila isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Umakyat kayo rito." At sila ay umakyat sa langit sa isang ulap at nakita sila ng kanilang mga kaaway. Sa verse na yan, pinapakita yung senaryo ng rapture. Ito ay special na rapture sa specific na tao during tribulation age. At ito nga si Moses at Elijah. At ito yung napag-aralan natin sa part 8a. Ngayon, i-analyze natin. Sa tuwing magra-rapture pala, merong boses na gaya ng trompeta at sasabihin na umakyat ka dito. Which is concluded sa araw ng rapture, lahat tayong mga Kristiyano ay tatawagin ng Diyos ayon sa ating mga pangalan na nagsasabing umakyat ka dito, na parang tunog ng trompeta. Kaya ito ay another biblical verse na ang rapture ay mangyayari pagkatapos ng church age at bago mag-tribulation age. Kaya ang Book of Revelation ay nagtuturo din ng pre-tribulation rapture.